BSA po. Okay, ma'am. Ma'am, bakit po mahalaga pag-aralan ang buhay ni Rizal? Para po sa akin, mahalaga pong pag-aralan ang buhay ni Rizal sapagkat may malaking ambag po ito sa pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Alam naman po natin na maraming akda si Rizal na nakapagpabukas ng isipan ng mga ninuno natin kung saan mas nag-alab po yung kagustuhan nila na makalaya sa mga dayuhan. Kaya po nagkaroon din po tayo ng kalayaan na tawag. Tulad nga rin po ng naisulat niya na No Limitang Hirat El Filibusterismo, kung saan hanggang ngayon po, nung high school po kasi kami, meron po kaming Filipino which is na natakal po namin yung El Filibus at saka yung No Limitang Hirat, which is sobrang na antig din po ako at saka nagustuhan ko po siya. Parang mas na pag-alab po nun na yung kagustuhan din po nating mga Pilipino na hindi po tayo magpapaape or hindi po natin hahayaan na sakupin tayo ng mga dayuhan sapagkat ang Pilipinas po ay atin. So parang yung mahalaga po siyang pag-aralan upang mas maging bukas din po tayo hindi lang sa history natin, kung hindi para for future purposes din po na kung meron man pong mga dayuhan na muling sasako po, wag naman po sana na magtatangkang sakupin ng Pilipinas. Meron po tayong mga knowledge na po na ayun nga po na hindi po tayo dapat nagpapasakop sapagkat ang Pilipinas po ay para sa From? BSA. Okay, ma'am. Ma'am, bakit po mahalaga ang pag-aralan ang buhay ni Rizal? I think maganda po yung pag-aralan po kasi para po malaman rin po yung parang pinagdaanan rin po ni Jose Rizal po, tapos yung perseverance niya po na yung kinailangan niya rin po pumuntang ibang bansa para po matuloy niya po yung pagsusulat niya po ng libro niya na parang sinenpa niya po sa pamilya niya para i-publish po din sa Pilipinas nation. Okay po. Hi, thank you. Hi, hello. My name is Ariel G. Saturno from the Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. May isang malaking tanong na nagsasabi sa tanong na ito, bakit mahalaga ang pag-aralan ang buhay ni Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonso Riolanda, o mas also known Jose Rizal. Bakit nga ba natin dapat pag-aralan to? Kanina sa mga na-interview natin is mas mahalaga daw kasi nga daw mas marami ang naiambag ni Rizal in terms of the history, in terms of the two novels. Kasi nga daw meron daw dito nakakapaloob yung kanyang ginawa na patungkol sa about sa mga korupsyon, may politics, may pagpapatay sa mga praile, yung mga alam naman natin na ang praile sila yung namumuno sa atin, na dahil daw kay Rizal is nakalaya sa kanyang sinulat na kanyang nobela na pinakita talaga ni Rizal ang Pilipino ay matatag, magaling. Siyempre, Pilipino tayo. Tapos daw, meron pa daw na nagsasabi, kaya nga daw sinulat ni Rizal yung dalawa niyang nobela na El Filibusterismo at No Limitang Hirat ay para daw patama sa mga Espanyol na lalakop sa atin. Ay, sadyang tunay naman si Rizal. Grabe ba? Sabi nga sa ngayon, grabe. Magaling talaga si Dr. Jose Rizal. Ikaw ba naman ang IQ? Grabe, sobrang talas. Tapos, ganun gagawin. Meron ito nga some reflection of that na kaya interview natin is kasi nga daw siya daw talaga yung pagiging matalino ni Rizal, kaya tayo daw ay nakalaya sa mga praile. Kaya nakita ng mga kapwa Pilipino na
Oo, tama. Mali tayo nung una. Nagpasakop tayo. Pati mga utak natin, sinasakop na rin ng mga Espanyol. Na si Rizal, kaya siya lumipad papunta ibang bansa para daw ipagpatuloy niya yung kanyang nobela. Diba? Kahit kung sino. Kasi ngayong panahon na yun na nagsisimula na kahit siya nagsusulat is parang galit na galit ang mga Espanyol sa atin o sa kanya, di ba? Hindi, sabi ng Espanyol, kaya natin yan. Tayo, ano natin yan, parang, kailangan natin lusawin yung utak ng mga Pilipino yan. Di ba? Si Rizal, hindi na patalo talaga. Sadyang tunay na mas pinanindigan niya, kaya to, gagawin ko to. Kaya, di ba, tinulungan siya. Unang wala na siyang budget. Wala siyang magawa. Paano ko ma-release yung nobela ko? Hindi yun. Diba, may tumulong sa kanya at hanggang magawa, ma-release yung nobela. Yun. Tapos, nabasa ng mga Pilipino. Nabasa. Okay, tama nga to si Rizal. Kailangan natin na panindigan na Pilipino tayo, magaling tayo, maayos tayo. Di ba? Meron pa dyan katulad nga ng sinasabi is na yung mga pagiging pambansang bayani niya na siya daw ay nararapat lamang na pag-aralan, di ba? Susunod dito is yung mga inspirasyon niya sa pagiging mabuting Pilipino na nakasulat sa Pakikibaka ni Jose Rizal, ang pagiging inspirasyon sa pagiging isang mabuting Pilipino sa pagpapahalaga tulad ng mapanuring pag-iisip, kabutihan at paninindigan sa may integridad at yung pagpapahalaga sa kalayaan at kultura at yung pagbulat sa mga suliranin ng lipunan na binibigyan niya ng linaw sa mga likha ni Rizal ang tunay na kalayaan ng Pilipino noong panahon na tayo ay nasakop. Tapos dito is yung pag-unlad ng ating bansa sa pamamagitan ng pag-aaral kay Rizal na mas mauunawaan natin kung paano natin pahahalagahan ang ating sariling produkto, kultura, at kung paano tayo makakaiwas sa pagiging alipin sa kaisipan ng ibang bansa. Sa kabuuhan ng pag-aaral ay sa mga buhay ni Rizal ay mas mahalaga ang pagiging mabuting Pilipino, mahalaga ang ating kalayaan at kultura na nagkakaroon ng kamalayan sa mga suliranin sa ating lipunan. Yun yung mahalaga, di ba? Mahalaga din yung pagmulat ng bansa. Mahalaga yung pagmulat natin sa suliranin ng lipunan. At mahalaga yung pagpapahalaga sa ating kultura. Lalo na to yung pagiging inspired natin sa pagiging Pilipino dahil kay Dr. Jose Rizal. Yun lamang. At ako po muli, si Ariel Saturno.